Ito medyo talaga importante na sabihin ko. Importante lang. Sa ating po ikonsulta mo, pag-uusapan natin ngayong umaga mga paaraan upang madaling makuha ang tiwala ng isang tao sa pamamagitan ng body language. Kailangan natin yan. Ano? Kasama po natin this morning si Dr. Che Lejano, isang body language expert. Good morning! Good morning, and welcome back! Good morning, Diba? everybody. Morning. O yan, so paano nga ba makukuha ang tiwala sa pamamagitan ng body language? Well, gaya ng lagi natin sinasabi, ang importante dyan ay, Eye contact. as far as I'm concerned, ang ginagawa natin dyan ay, meron akong isang series of letters na tamang-tama, nasa age of information technology tayo. Tinatawag kong hack. H-A-C-K. Okay. Okay. Hacking yun, ah. Exactly. Masama Exactly. yan. Yes. Masama. Oh, pero ito, positive. Hacker ka pala. Yes, we have to be. Kasi para makuha mo yung tiwala ng tao, kailangan H, honest, A, authentic, C, charming, and K, knowledgeable. Kasi ang importante dyan, nandun ka lahat. Dahil hindi mo makukuha tiwala ng tao kapag hindi ka honest, Totoo yan. authentic, charming, and knowledgeable. Yun ang perfect na makukuha mo yung So, pag sinabing tiwala ng tao. authentic, walang pretensions. Correct. Parang Yeah. kaya nga honest dahil authentic yun talaga. Dahil kung ano yung sinasabi mo, yun talaga yung parang what you see is what you get. Oh, hindi yung parang yung sasabihin mo isang bagay, iba pala yung nasa kalooban mo. Pagka nakaharap ka, nakangiti ka, pagtalikod mo, Correct. di ba, minumura mo yung tao. Di ba? Correct. Ganun. Pero yun lang yung parang behavior mo, appearance. Pero yung knowledge, importante rin kasi yun ang ini-impart mo para pagkatiwalaan ka. Kung wala kang alam, binobola mo lang, you won't appear authentic, nor are you being honest. Halatang halata. Ngayon, yung charm, yun yung bonus. Kasi mas paniniwalaan ka ng tao kapag may empathy ka agad eh. Makukuha mo yung loob. That is part of getting the trust of people. Pero, as far as image consultants naman are concerned, appearance, behavior, and communication ang ginagamit namin. So, hindi ABCs. dapat na poker face ka. Deception ka agad pag binanggit nyo na yung poker face, kuya eh. Oo. Meron ka ng konting deception doon. Kasi ayaw mong malaman yung niloloob mo. Oo, Hindi mo, malaman ayaw mo na. pabasa. Oo. Eh, yung body Meron language nga eh, kang nandun yung wall. basa-basa. eh. Pero Correct. Che, Yes. Sa apat na yan, hack, no? Ano yung pwedeng mawala sa'yo and still be credible? Hindi, iba credibility. Tiwala ang Hindi, kinuha natin. hindi. Ngayon, in Yung terms of nga, credibility, hindi, sa yung hack. charm pwedeng mawala. Charm? Charm. Hindi, kung minsan knowledge eh. Meron akong kilalang... Hindi, sinasabi mo kasi, Kasi kung may yung... charm, Oh. may honesty at authentic, maski walang knowledge, pwede kang paniwalaan eh. Well, Sugar deceptive coating. kasi nga eh. Yun ang pinag-uusapan natin dito eh. Huwag kong may tiwala, pero walang deception Siguro involved. sinasabi ni Kong Doc Che, parang pagka Yes. may charm ka, one step ahead ka na eh, di ba? Oh. That's correct. You have your foot in the door. Nakuha mo na eh. You are correct. You are correct. Pero like, oh, is yes. it true, Doc, no? Like some politicians, they just have Charm. charm and knowledge, no? Like, Kung minsan walang knowledge. the case in point, si Correct. Ayoko sabihin. I will agree. former President Marcos Okay. was very charming. He was also smart enough Smart. to carry himself. Yes. But honest and authentic, We don't questionable know. yun. Okay. Sino walang knowledge? Ay, Walang power. Walang power. Pero honest, authentic, Authentic, charming, Charming. pero walang knowledge. Ayun. Parang hindi sinasabi kasi ni Doc Che, ano yung papaniwalaan ko sa'yo? Ikaw lang. Dahil you're being true, and you're being honest, you're being authentic, and you are charming, at least kaya lang, bobo ka, ganun. Parang, Oo. Kung sabihin ko, lang- hindi ko talaga alam eh. wala kang laman. Parang, pero I'm being true. Parang, I'm being eto true. lang ako. Hindi, Parang, that's why po, ang iba-iba yung criteria ng tao eh. Like for example, for a politician, hindi na niya, kailangan lang niya charm eh. Wala na siyang kailangan iba. Kasi, so, sad wala to nang say, knowledge yung mga politician I ngayon. did not say no. Pero, tinatanong niya kasi pinaka-importante sa politician, makuha mo yung charm. That's why, lahat ng politician, eto na, nag-advertise kami ng konti. Di ba Kailangan pagka- nyo ng image consultant. Di ba pagka politician, gano'n kailangan, sabi nila, pagka daw politician ka, ang isang mahalagang importante, sinungaling ka. Dahil, So, wala na yung honest. hindi, kasi ang nangyayari kung minsan, sa mga politicians ngayon na lumilitaw, parang talagang charming lang sila, o kaya sikat, tapos wala naman talagang alam sa politika, pero dahil sikat,
dahil dahil may charm, nananalo sila. Diba? So nawala na rin yung honesty, nawala na rin yung authenticity, nawala na rin yung knowledge. Charming na lang yung natira. Actually, kahit wala yung apat na yun, mananalo yung politician. Aha. Kasi pera. Pero hindi naman yun ang pinag-uusapan natin. Di ba? Parang pag may kakilala ka sa Comelec, Yes, exactly. Hindi ka madidisqualify. hindi ka Pag madidisqualify. dinimanda ka, yung pera, hindi ka rin madedemanda. No, but you're talking of body language. Yes, in Body- terms of body language. Kasi importante yung body language kahit halimbawa sa mga newscasters. Exactly. 'Di ba? Sinasabi ng iba na parang sa pamamagitan ng body language mo, nalalaman nila kung naniniwala ka ba sa sinasabi mo o hindi. Exactly. Diba? O naniniwala ka ba doon sa binabalita mo o hindi. So, Correct. pumapasok pa din doon yung hack mo na honest ba yung pagkakasabi mo? Authentic ba yung nararamdaman mo? Parang halimbawa, kagaya sa amin dito, no? Yung tawa namin dito kasi, authentic yun eh. Yung aming sa pagsasama sa isa't isa, it's with honesty. Parang hindi naman kami nagpa-plastikan dito dahil parang, kasi minsan merong mga nagsasama-sama sa show dahil binayaran sila magsama-sama sa show. O kaya talagang trabaho nila kasi yun. So kahit na nag-aaway sila behind the camera, mukhang okay sila sa harap ng camera. Pero lumilitaw din yun because of the body language sometimes, di ba? Correct, kuya. Kasi ang body nabibista. language nga, dinasabi na natin dito, paulit lang natin para sa mga nanonood. Ang body language is mahigit kalahati ng communication ng tao. Mahigit 1/3 kung paano mo sabihin Oo. yung sinasabi mo. At less than 8% yung actual na sinasabi mo. And that is why mas challenging ang radio. Kasi Yes. ang radio hindi ka nakikita. Hindi nakita, So boring. kailangan iparamdam Yes, mo kuya. sa kanilang nakangiti Correct. ka, 'di ba? Yes, Iparamdam correct. mo na sincero ka, honest ka, Yes, correct. at charming ka pa rin at the same time, 'di ba? Correct. Actually, may programs kami na ginagawa para sa mga telephone operators. Kasi kailangan mapakita nila Nakangiti sila. sa boses lang kung paano yung talagang kino-communicate nila at paano nila i-communicate yung charm nila. At ang importante ron is, lumalabas din sa boses mo yan eh. Kung ano ang nararamdaman mo sa loob, lilitaw yan sa boses, lilitaw sa mukha mo, lilitaw sa galaw mo. Kaya kung gusto mo rin maging opposite, ang body language kasi in and out eh. Kung ano yung nasa labas na gusto mong baguhin mo rin yung asta mo. Kung ano inaasta mo, yun ang makikita rin sa labas. Kaya makokontrol mo yung sarili mo kung yung body language mo, i-alter mo para mas maganda yung mapakita mo. That's why para makuha mo yung tiwala, sa akin lang yun na nakita namin na HACK ang kailangan mo para makuha mo yung tiwala ng tao. Pero, tama ka. Pwede mong tanggalin yung iba kung naloloko ka. Pero kung body language expert ka, mababasa mo pa rin. So, 1 Kasi out of kuya, may 4. micro-expressions. That's why importante sa newscaster. Talaga nagpa-practice ka rin. Kasi makikita nila yung konting twitch ng mata mo pag may sinabi ka, Yan. yung ilong mo, tumakas ng konti. Yan. Pag gumiti ka, hindi totoo. Yan. Yan May ang, mga ganon. yan ang sinasabi ko sa mga newscasters natin. Sabihin ko ngayon sa mga newscaster. Oh, yung mga newscaster. Hindi, may tanong po ako, Doc. Yes, Can you say na a person is not truly honest sa kausap niya kung hindi siya nag-eye contact? As I said before, hindi mo pwedeng kunin ang isang manifestation ng body language na solo. Lahat. Kukunin mo yung ibang ginagawa niya over a Totality. period of time. Ang pinaka-favorite example ko nga dyan, si Miriam Defensor Santiago, napakagaling mag-question at napakagaling kumilatis. As a trial lawyer kasi body language binabasa nila eh. Ang ginagawa niya, magtatanong muna siya ng mga tanong na madaling sagutin, titingnan niya yung asta ng tao. Ngayon, Sagot. pag hindi talaga tumitingin yung tao sa iyo kahit napakasimple nung tanong, two things pa rin yun. Either sanay siya magsinungaling or ganun talaga siya. So, medyo banlag. Pwede rin. Hindi ka matingnan ng diretso eh. Pwedeng banlag, ang duling. Para lang matuto yung ating mga kababayan. Ang banlag yung saliwa, papalabas yung mata. Ang duling yung papasok. Okay. So, in that case, kailangan lang makita mo, not in isolation ang bawat makikita mo sa body language ng tao. Kailangan in context. So, paano ngayon nababago ng damit ang body language ng isang tao? Kasi merong may connection kasi yung pagsusuot. That's the reason why meron kang sportswear, meron Correct. kang formal wear, and it changes sometimes yung galaw ng isang tao eh. Kaya nga ako minsan pag nagle-lecture ako, sinasabi ko din sa kanila na wag natin pabayaan
na babaguhin ang damit natin, yung pagkatao natin. Kasi minsan, yung iba, nadadala na sila nung damit nila. Na pagka nagsuot sila ng sapatos na mataas, iba na yung nagiging, naapektuhan, hindi lang yung lakad nila, kundi pati yung kanilang Pagkatao. karakter at yung pagkatao nila. No? Doc Che. Correct po kayo dyan, kuya. Ang nangyayari kasi sa tao, sa lahat naman ginagawa namin mga makeovers, makikita nyo ang common denominator eh. Pag gumanda na yung itsura ng tao, at nakita niya na pwede pala siyang ganun, nagbabago yung Naging self-esteem, confident. nagbabago yung confidence level, nagbabago rin yung method of communication, buong katauhan niya nagbabago. However, meron ngang, tama rin si Kuya, kailangan i-control natin yan. Kasi minsan, lumalampas tayo sa sarili nating katawan eh. Lumalabas tayo sa sarili nating katauhan, lumalampas tayo dun sa estado natin baga. Na gumanda yung katayuan natin ng konti, huwag naman natin tugtungan yung ibang tao. Kasi in the end, wala naman tayo ma-accomplish kung di tayo magtutulungan eh. Yung actually, the best leaders are the ones who actually teach. And the ones who lead by example. Hindi yung utos lang ng utos. Correct. Yan. Pero So, Doc Che, yes. yung sa kanina sabi nyo, di ba, may mga elements dun sa body language, no? Para makuha mo yung credibility, credibility ng, yung credibility mo, no? How about if you are actually facing a con artist? Would you determine kung kunyari he's just playing around the 4 elements? Yes, actually, well, it takes a level of experience also. Kasi makikita mo na iisa lang yung pattern niya. Hindi siya spontaneous. Kumbaga, aral na aral yung galaw. Maraming politicians din na gano'n. Aral na aral yung galaw. Kasi naturuan sila ng tama eh. Ang titingnan nyo na lang is, ito naman, not to the level of deception, pero tingnan nyo si Ronald Reagan. He is the great communicator because nakokontrol niya talaga yung body language niya. He is an excellent actor. Kaya lang, wala siya napanalo ng award kasi yung ginamit niyang skills doon is not really for creating art, but not naman to deceive, but to communicate. That's why ang bansag sa kanya is the great communicator. Yun ang dapat model ng mga newscaster. Kasi pag nag-communicate siya, diretso, Obama. Yeah, Obama. Yung paraan ng pagsasabi niya, napaka-smooth. May cadence. Captivating. Yes, exactly. Kasi meron siyang rhythm sa pananalita. Yung pananalita niya, nagbabago rin yung tono para yung attention mo, hindi lang dire-diretso na aantukin kang ganon, Monotonous. is aakyat baba. Tapos, may taman-tama yung emphasis niya. And, meron pa siyang rhythm. Tapos, yung galaw pa niya. Confident na confident. Medyo aral na aral din yun sa kanya. Alright. So para i-summarize lang natin, para makuha po ang tiwala sa pamamagitan ng body language, yan po ang hack na tinatawag ni Dr. She, di ba? Honest, authentic, charm, and knowledge. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Che Lejano, isa po sa body language expert. Thank you for having me. At huwag mong pabayaan na bigay mo sa tao yung hindi naman ikaw. Diba? No Kasi pretend. that's being Plastic honest, diba? And that's being authentic. Kasi if you give people na parang the impression of parang pinapakain mo sa kanila yung hindi naman talagang ikaw yun. Just to Parang, please diba? them. Para lang matuwa sila sa or what. Yun, parang na yun. Hypocrisy. Minsan, ganun din sa pagsasalita. Kung minsan, di ba? Parang ang dami natin di ma-describe sa Pilipino. Hanggang ngayon, parang nagiging problema natin yan sa communication natin. Pwede mo sabihin, bakit pinapayagan ng MTRCB, pinapayagan ng mga ibang mga controlling bodies natin na sabihin mo in English. Pero pag sasabihin mo na sa Yung Pilipino, Ayaw na. di ba? Medyo tabu. Napaka-skandalo. Di ba? Parang, medyo yan. Kasi naiintindihan. Di ba? Parang gusto mong sabihin, kailangan wag nyo maintindihan para, dahil kultura natin. Maraming ganun, maraming mga issue, di ba? Pero siguro, sa mga ibang pagkakataon, mapag-usapan din natin yan nila Doc Che. At ngayon, bago ho ang lahat, muli po ay meron kaming isang mahalagang ibig na ipatalastas po sa inyo sa pamamagitan po ni Doc Sara. Okay, napaka-importante po nito. Samantala, huwag kayo magpapalit ng channel dahil magbabalik ang paborito niyong show tuwing umaga ang Good Morning